Hello, good afternoon. Tayo ay magkaon tayo. Kain na naman tayo. So, ang ating pagkain ay tinulang manok, may natira pa, at saka may red rice. May natira pa akong tinulang, pritong danggit man itawag siguro sa Pinas. May natira pa, so ubusin natin. Kaya ito napanis na to. Galing trabaho. Kaya kumain na ako pagdating. Sarap. Lagyan natin ng sabaw yung ating ating kanin. Kasi pag hindi natin lagyan tong kanin ng sabaw, matigas siya. Yung red rice, iba ang sarap. Maging maingat ako magkaon ng isda kasi maraming tinik. Himay-himayin ko talaga. Yeah. Ito siyang isda na ito. Pag nilinisan mo, kailangang maingat ka. Kasi pag natusok ka sa mga tinik niya sa labas, yung habang naglilinis ka, sobrang sakit. Pero ang paborito ko talagang isda is yung yung ginagawang sardinas. Yun ang number 1 kahit sa Pinas pa.
Sa Pinas pa yun talaga ang pinaka-paborito ko. Yung ginagawang sardinas ay napaka masustansya pala yun. Di ko alam noon pa. Pero noon pa talaga, paborito ko. Hanggang ngayon. Pag bumibili ako ng isda, hinahanap ko talaga yun. Kasi yun pala ay may omega. May omega 3 ba? Kaya pala ma-healthy. Meron talaga akong pagkain na gusto ko. Meron ding hindi. Yung kasama ko, parang daig pa ako sa kainan. Ang lakas kumain ng lanong pagkain Pilipino. Ang lakas niyang kumain. Kala mo Pilipino, kahit ano. Mamatamis man dyan, pansit man dyan, sus. Ako di mo ako mapakain kasi maano ako. Takot ako basta-basta kumain dahil masilan ang tiyang ko. Sus, buti kung nasa bahay ka, in case may emergency pupuntang CR, pwede kang tumakbo, okay lang. Ipag sa labas ka kumain. Tapos kumain ka nang hindi mo alam na yung hindi mo ba kilala niya, manibagong tiyan mo. Saan ako tatakbo? Na. Kaya yun ang iniingatan ko. Kahit sa Pinas pa. Kasi ilang beses na ako kumakain sa mga karinderya. Lalo na siguro panis na o ano ba. Ang sakit ng tiyan ko. Kaya ingat na ako. Simula noon pa. Kasi naranasan ko na kasi. Pag bumili ka ng pagkain sa labas, hindi mo luto, hindi mo alam kung presko ba, ngayon ba, o anong luto. Oo. Kaya maging ingat talaga ako kasi ilang beses na sa akin yan. Nangyari sa akin yung pagkakain ako ng mga binibiling ulam sa labas. Siguro, pag hindi ilang araw na siguro kaya alam ko na pag yung tiyan ko, iba ng tiyan ko, hindi yung sa pagkain. Kaya okay lang sa bahay. Kakain. Kasi kung ano mang mangyari, may CR, may tatakbuhan ka, Kaya ako, pinipili ko ako magluto sa bahay. Sanay ako magluto sa bahay. Hindi ako mahilig sa mga labas ba. Okay lang sa restaurant, pero pa sa restaurant naman, kung ano lang nakilala kong pagkain, yun ang nakain ko. Katulad ng manok. Yung isda. May mga iba pa silang luto na iba-ibang hindi natin kabisado, di ba? Yung binibili ko lang, yung kilala ko. Kasi mahirap na. Ranas ko na kasi. Dito naman, ang lagi kong kinakain na isda talaga, yung kung wala akong makitang isda na yung ginagawang, ano ba yung tawag sa atin, yung ginagawang sardinas na isda na yun, kung wala akong makita, galunggong, tsaka yung hasa-hasa ba yun? Ano ba yun? Sa Tagalog pa, hasa-hasa. Bibili lang ako pag presko. Yung presko pa ba? Pero katong mga lutay-lutay na, di talaga ako bibili. Kasi galing na yun sa freezer, tapos ilagay sa labas, tapos balik na naman sa freezer ilang araw.
Pero pag yung kasama ko, utusan kong bumili, di mo ano, di ka pwedeng magtiwala. Bakit? Hindi marunong bumili ng, isda. Aral ko? Hindi, may naghisgot siguro sa ako, nakagat yung aking Hindi marunong bumili ng isda. Hala, sige, pag ganyan, kunin lang niya, lagay niya sa plastic. Sus, pagdating na 2 pieces yun, inutusan ko. Sauce. Sardina, yung ginagawang sardina, sus, Ginoo, pagdating. Inano ka na laman. Di na lang ako talagang sinabi ko, ay, di ka marunong talaga magbili ng isda. Di ka marunong. Kasi, hindi alam niya, presko, hindi niya alam. Ako naman, alam ko naman yung mga preskong isda, lalo na sa atin sa probinsya. Pero sa amin sa probinsya dati pa, bihira kami makakain ng preskong isda kasi pag bumili ka, mahal. Siyempre, tatay ko, mga magulang ko lang pera. Lagi talaga kami tuyo. Bulad ba? Sa Bisaya, bulad. Yan, lagi yan. Bulad o ginamos. Hindi mawawala yan. Ginamos, bulad, kung hindi, ang pinipili ng tatay ko yung ginamos. Kasi matagal maubos. Isang taro ba naman? Oo, mura pa. Yung ang binibili ng tatay ko. Kasi marami kami. Ilan kami? Siyam kami. Piruin mo. Kung hindi ka ba naman, kung bibili ka ng isang kilong tuyo, di naman magkasya yung kung siyam kayo o isang linggo ra siguro, di dagoy abutag isang linggo. Kasi sa siyam ba naman, mga kapatid, kaya pinipili ng tatay ko yung ginamos. Kasi maalat yun, maalat. Di mo pwedeng damihan paglagay sa kanin. Ginamos tapos gulay. Pag tag-ulan, di talaga masustansya talaga mga gulay. Pag tag-ulan, walang problema sa gulay. Ang binibili lang mga katulad ng isda. Kung walang pambili ng magulang ko ng isda, bulad, tuyo. Kung walang pambili talaga, magbenta yung tatay ko magbenta ng manok. Manok, o may maibenta, o kambing, kung ano-ano, basta magkaroon lang ng pera. Tapos, kung wala na talagang sige, gulay, munggo. Naalala ko tuloy yung, may tanim kami yung munggo, balatong, string beans ba? Ano-anong mga gulay. Talbos ng kamote, malunggay. Laging present yan dati. Ang mahirap lang sa amin pag summer, kaya maubos ang mga gulay. At saka minsan naubusan kami ng stock na ang pagkain namin ay mais. Minsan naubusan kami ng stock pagka summer. Grabe, dati ang laki ng uma namin na mais. Siyempre sa dami namin, minsan pag summer, naubusan kami ng stock. Grabe dati. Kasi sa hirap ng buhay,
Pag nag-ano kami ng mais, binibenta para may pambili man lang. Sa, di ko maano sa dati. Ang dami ng, ang laki ng umahan ng tatay ko, pero naubusan kami pag summer ng mais. Ng stock ng mais. Siguro sa dami namin. Tapos nagbebenta din sila ng tatay ko ng bigas, kaya para pambili ng mga sibuyas, mga suka, mantika. Minsan walang mantika, ang tuyo inaano mo lang namin sa apo yun. Oo, pag walang mantika, pambili ng asin, suka, pag minsan nga walang asin, grabe. Naranasan ko ang hirap dati. Hindi ko talaga makakalimutan. Hanggang ngayon. Kaya ang pagkain ko ngayon, lagi is, kung saan ako nanggaling, doon talaga ang aking mga kinakain. Hindi ako sanay ng mga laging karne, manok. Minsan, twice a week lang ko makakaon. Di man ko, kung usay, di lang kong choice kay bawal itapon. Kaya pilitin ko talagang kainin kasi yung kasama ko, pag mga ilang araw, hindi na yung kakain. Kaya, ayaw ko naman magtapon. Siyempre, mahal. Mahal ang bilihin dito. Kaya, ganyan ako. Mahilig ako sa gulay. Hindi lahat gulay ang paborito ko is malunggay. Malunggay. Tapos, isda. Yan. Kung ano-anong gulay minsan magisa. Oo. Yan gusto ko. Pero yung mga karne, hindi ako mahilig sa karne. Minsan, once a month lang ako makakain ng, minsan pagka gusto ko na, pag may nanood akong, pag nakapanood ako sa YouTube ng mga mukbang nila, mga karni. When naglalaway ako, sabi ko, hala, ang sarap nilang kumain. Grabe, ang dami nilang kinakain. Kaya ko, di ko talaga makaya yun. Grabe, sa daming ganun, oh. Hindi, tapos lalo na yung mga baboy, hindi ko talaga. Baboy, hindi ako, masyado. Sa mga karni, hindi ako masyado. Baka nga, yung baka, hindi nga ako masyado. Basta ako gulay at saka isda, yan lang talaga ang aking pinaka the best. Kaya iba talaga pag galing ka sa mahirap. Hindi mo makakalimutan, mahirap ka pa rin. Diba? Hindi naman pwede natong mahirap ka pa rin. At least, kahit mahirap tayo, healthy, kailangan tayo laging healthy. Yan ang number 1. Kahit mahirap, basta healthy lang, walang problema. Ano na yun? Napaka-bless mo na kasi importante is yung kalusugan natin. Yan ang number 1. Kasi paano tayo kikilos kung hindi tayo hindi malusog? Kaya bless tayo kung hindi tayo lagi magkasakit. Kaya kailangan tayong kumain ng mga healthy. Hindi tayo pwedeng kain ng mga baboy dyan. Nako! Iwasan natin kumain ng mga matataba kasi yan talaga ang okay lang kumain kayo ng mga matataba pero sabayan nyo ng yung mga anti-cholesterol. Kasi at saka high blood. Nako, number 1 yun kaya. Yung mga napabilib ako sa mga taong ang lakas nila kumain ng mga taba. Uy, Ginoo ko, ang taba. Di ko kaya. Siguro siguro yan. Sa yung mga gusto nilang gusto nila yung mga ganyan. Ako simula noon hindi talaga ako mahilig sa mga mataba. Kaya okay na ako sa mga gulay, sa mga linsan sa video ko nagkakain ako ng mga dahon-dahon yan. Tapos lagyan ko ng lemon, olive oil. Wala sa Pilipinas na olive oil pero ang mahal. Tapos mga basta kung kaya lang kumain tayo ng mga healthy kasi lalo na pagka may edad-edad na, Diyos ko, maramdaman na natin yung mga
mga sakit dito, sakit doon. Oo, grabe. Kaya mag-pray lang tayo na lagi tayong healthy. Number 1 po yan sa atin. At saka kain tayo ng mga masustansya. Yan, mga storytelling ko. Bye-bye! Oy, huwag niyong kalimutang i-share, like, and subscribe my channel kasi matagal na tong aking channel, hindi umuusad. Sana tulungan niyo ako. Sana matulungan niyo naman ako. Thank you for watching. Bye-bye!